30 minuto. 30 minutong kahihiyan. Nakatayo si Arabella Valeriano sa harap ng altar ng Manila Cathedral. Suot ang isang wedding gown na nagkakahalaga ng higit pa sa isang mamahaling sasakyan. Bawat hibla ng seda at bawat kumikinang na diamante sa kanyang damit ay tila isang pangungutya sa sitwasyon niya ngayon. Ang mga bulaklak, mga puting rosas na pinili niya mismo, ay nagsisimula ng malanta sa ilalim ng init ng mga ilaw, katulad ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ang simbahan ay puno ng mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Naroon ang mga kasosyo sa negosyo, ang mga matataas na tao sa lipunan, at ang mga kamag-anak na ngayon nagbubulungan. Hindi niya kailangang marinig ang mga sinasabi nila. Nakikita niya ito sa kanilang mga tingin. Ang awa, ang pagkagulat, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tsismis. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang baukwet. Kanina pa niya tinititigan ang iisang mensahe, umaasang magbabago ang mga salita, na baka nagkamali lang siya ng basa. Ngunit hindi. Sorry, Ara. I can't. 2 salita lang mula kay Marco Sandoval, ang lalaking dapat ay naghihintay sa kanya sa altar. 2 salita na sumira hindi lang sa araw ng kanyang kasal, kundi sa buong kinabukasan na binuo niya sa kanyang isipan. Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ang magliligtas sa Valeriano Group of Companies. Ito ang magpapanatili sa kanilang pangalan. Naramdaman ni Ara ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Ang pride ng isang Valeriano. Iyon ang itinuro sa kanya ng kanyang ama. Huwag na huwag magpapakita ng kahinaan. Ara, anak ti. Narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ina sa likuran. Umalis na tayo dito. Umiling si Ara, hindi tumitingin. Hindi, Mama. Darating siya. Isang kasinungalingan. Alam niya iyon. Alam ng lahat. Sa isang iglap, tila hindi na niya makayanan ang bigat ng mga tingin. Tumalikod siya, hindi na pinansin ang tawag ng kanyang ina, at nagsimulang maglakad papalabas ng simbahan. Ang bawat hakbang ay tila isang milya ang layo. Ang mahabang train ng kanyang gown ay tila isang kadena na humihila sa kanya pabalik sa kahihiyan. Pagbukas ng malaking pinto ng simbahan, isang mas malaking bangungot ang sumalubong sa kanya. Ang liwanag. Kumikislap na mga kamera. Mga mikroponong itinututok sa kanyang mukha. Enit Valeriano. Totoo po bang hindi dumating si Sandoval? Anong nangyari, Ma'am? May problema po ba sa pagitan ng pamilya ninyo? Excuse me. Excuse me. Padaanin niyo si Ma'am Ara, sigaw ng kanyang tapat na assistant na si Sofia, sinusubukang harangin ang mga reporter gamit ang kanyang katawan. Pero para silang mga pating na nakaamoy ng dugo. Nagtulakan sila, nagsiksikan, bawat isa ay gustong makuha ang pinakamagandang kuha ng abandoned bride. Ang nobya na iniwan sa altar. Ang babaeng Valeriano na napahiya sa buong bansa. Hindi nagsalita si Ara. Itinaas niya ang kanyang baba, ipinilit na panatilihing walang emosyon ang kanyang mukha, at nagpatuloy sa paglakad patungo sa sasakyan. Ngunit sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Ang bawat flash ng kamera ay isang sampal sa kanyang mukha. Nang sa wakas ay makapasok siya sa loob ng kotse, doon lang siya huminga ng malalim. Sinara ni Sofia ang pinto at umupo sa tabi niya. Saan tayo, Ma'am? Tanong ni Sofia, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi sumagot si Ara. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, habang mabilis na umaandar ang sasakyan, papalayo sa simbahan, papalayo sa mga kamera, papalayo sa bangungot. Pero alam niya, kahit saan siya magpunta, susundan siya ng kahihiyang ito. Hindi sila umuwi sa mansyon. Nagpahatid si Ara sa Hacienda Valeriano sa Tagaytay. Ang lugar na naging saksi sa masasayang alaala ng kanyang kabataan. Ngayon, dito niya gustong magtago. Ibinaba siya ng sasakyan sa tapat ng hardin. Hindi na niya hinintay si Sofia. Bumaba siya, dala-dala ang bigat ng kanyang damit at ng kanyang puso. Pumasok siya sa hardin, ang mga puting rosas na nakapaligid sa kanya ay tila nangungutya. Ang mga paboritong bulaklak ni Marco. Doon, sa gitna ng lahat, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, hindi na niya napigilan. Napaluhod siya sa damuhan. Ang puting-puti niyang gown ay nabahira ng lupa at putik.
At sa wakas, bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala nang natira. Ang negosyo. Ang pangalan ng pamilya. Ang kanyang dignidad. Lahat ay gumuho sa isang araw lang. Habang umiiyak, may narinig siyang isang tunog. Isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng gunting na pampungos ng halaman. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Doon, ilang metro lang mula sa kanya, nakatayo ang kanilang hardinero. Si Miguel. Tahimik siyang nagpuputol ng mga tuyong sanga ng bougainvillea, tila walang pakialam sa drama na nangyayari sa paligid niya. Suot niya ang kanyang karaniwang asul na polo shirt at kupas na pantalon. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Lagi siyang ganoon. Tahimik. Hindi pala salita. Simple. Pinanood siya ni Ara. Sa gitna ng kanyang magulong mundo, ang simpleng ginagawa ni Miguel ay tila ang kaisa-isang bagay na normal at payapa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakabaliw, napaka-imposible at napakadelikado. Ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Inayos niya ang kanyang sarili, kahit na ang kanyang damit ay marumi na. Lumakad siya papalapit kay Miguel, ang kanyang mga takong ay lumulubog sa malambot na lupa. Napatigil si Miguel sa kanyang ginagawa nang mapansin siya. May bahagyang gulat sa kanyang mga mata nang makita ang itsura ni Ara, ngunit agad din itong napalitan ng isang kalmadong ekspresyon. Maam Ara, sabi niya sa mahinang boses. Hindi sumagot si Ara. Tumayo siya sa harap nito, ang babaeng nakasuot ng pangkasal na gown na nagkakahalaga ng milyon, at ang lalaking hardinero na marahil ay kumikita lang ng minimum wage. Huminga siya ng malalim, tinipon ang lahat ng natitirang lakas at pride sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Miguel ng diretso sa mga mata. Pakasalan mo ako, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, puno ng bigla ang determinasyon. Ngayon din ni. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Inaasahan ni Ara na magugulat si Miguel, magtatanong, o baka pagtawanan pa siya. Inihanda niya ang sarili para doon. Pero tinitigan lang siya pabalik ni Miguel. Walang gulat. Walang pagkalito. Tila ba inaasahan na niya ang tanong na ito? Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang kanyang gunting. At sa isang boses na kalmado at malinaw, sumagot siya. Opo, maam. Payag ako. Ang salitang payag ako ay lumabas sa bibig ni Miguel na parang isang ordinaryong bagay lang, na para bang ang inaalok sa kanya ni Ara ay isang basong tubig at hindi ang buong buhay nito. Nakatitig lang si Ara sa kanya, sinusubukang hanapin sa mukha nito ang kahit anong bahid ng pagbibiro o pagkalito. Pero wala. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang kanyang tindig ay kalmado. Ano itong pinasok ko? Tanong ni Ara sa sarili. Ngunit huli na para umatras. Ang makina ng desperasyon ay pinaandar na niya. Sofia, sigaw ni Ara. Agad namang lumapit ang kanyang assistant na kanina pa pala nakasunod, baka sa mukha ang pag-aalala. Tawagan mo si Judge Reyes. Sabihin mo kailangan ko siya sa opisina sa mansyon. Ngayon na. At ihanda mo ang lahat ng kailangang papeles. Maam Ara, sigurado po ba kayo dito? Pabulong na tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Ara hanggang kay Miguel. Gawin mo na lang ang sinabi ko, mariing sagot ni Ara, hindi inaalis ang tingin kay Miguel. Wala nang nagawa si Sofia kundi tumango at mabilis na kinuha ang kanyang cellphone. Isang oras ang lumipas. Ang grandiosong kasal sa Manila Cathedral ay napalitan ng isang tahimik at malamig na seremonya sa loob ng library ng mansyon ng mga Valeriano. Wala nang mga bisita. Wala nang mga kamera, wala nang mga puting rosas. Tanging sila lang tatlo, si Ara, na nakasuot pa rin ng kanyang maruming wedding gown, si Miguel, na nagpalit lang ng isang malinis na puting polo shirt na halatang hiniram lang sa isa sa mga driver ng pamilya, at ang matandang si Judge Reyes na malapit na kaibigan ng kanilang pamilya, na may blankong ekspresyon sa mukha. "You saw the power vested in Mitzi." Nagsimulang magsalita ang judge, pero tila walang nakikinig. Ang isip ni Ara ay lumilipad.
Kaninang umaga lang, pinapangarap niya ang sandaling ito kasama si Marco. Ngayon, kinakasal siya sa isang lalaking halos hindi niya kilala, isang estranghero na nag-aalaga ng kanilang hardin. Hindi niya alam ang buo nitong pangalan. Hindi niya alam kung saan ito nakatira. Hindi niya alam kung may pamilya ba ito. I now pronounce you, man and wife. Walang palakpakan. Walang halik. Tanging ang tunog lang ng pagpirma nila sa marriage contract. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang isinusulat ang kanyang pangalan sa tabi ng pangalan ni Miguel de la Cruz. Ito na iyon. Ang selyo ng kanyang kabaliwan. Pagkaalis ng judge, naiwan silang dalawa ni Miguel sa nakabibinging katahimikan ng library. Upang basagin ito at upang muling makuha ang kontrol sa sitwasyon, kinuha ni Ara ang isang folder na inihanda ni Sofia. Ito, sabi niya, inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Isang kontrata. Temporary lang ito. Nagsasaad dito na ang kasal na ito ay para lang sa pangalan. Walang anumang obligasyon. Maninirahan ka dito sa mansyon, sa guest room. Bibigyan kita ng sapat na pera para sa iyong mga pangangailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay umarte bilang asawa ko sa harap ng publiko. Pagkalipas ng 1 taon, o kapag humupa na ang lahat, magfa-file tayo ng annulment. Inaasahan ni Ara na magtatanong si Miguel o makikipagtalo. Ngunit kinuha lang nito ang folder, binuklat ito, at tiningnan ang mga pahina na parang nagbabasa lang ng diaryo. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat linya, tila ba sanay na siyang magbasa ng mga legal na dokumento. Pagkatapos ng ilang sandali, isinara niya ang folder. Tumingin siya kay Ara. Naiintindihan ko, ma'am, simpleng sabi niya. Hindi't ma'am Ara. Kundi't ma'am. Tila bumalik na ulit siya sa pagiging hardinero. Mayroong kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara. Ang kanyang pagiging kalmado ay hindi normal. Ang isang ordinaryong tao ay dapat na natataranta o kaya inananabik sa biglaang pagbabago ng swerte. Pero si Miguel parang wala lang. Kinagabihan, hindi makatulog si Ara. Bumaba siya sa library para kumuha ng libro, umaasang makakatulong ito para dalawin siya ng antok. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Miguel doon. Nakaupo ito sa isang malaking leather na upuan, seryosong nagbabasa ng isang makapal na libro. Nang maramdaman niya ang kanyang presensya, mabilis na isinara ni Miguel ang libro at itinago ito sa ilalim ng isa pang libro na nasa lamesa. Ngunit huli na. Nakita ni Ara ang pamagat sa pabalat, Principles of International Finance. Napakunot ang noo ni Ara. Bakit magbabasa ng ganoong klaseng libro ang isang hardinero? Miguel, tawag niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Anong ginagawa mo pa dito? Hindi rin po ako makatulog, ma'am, sagot nito, tumayo agad. Pasensya na po kung ginamit ko ang library. Babalik na po ako sa kwarto ko. Hindi na nagsalita si Ara. Pinanood niya lang itong umalis. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ang mga tanong na iyon ay lalo pang dumami kinabukasan nang ipatawag sila ng kanyang mga magulang para sa isang almusal. Ang tensyon sa dining hall ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Arabella, I hope you know what you're doing, seryosong sabi ng kanyang ama, si Don Alberto Valeriano, habang tinitingnan si Miguel mula ulo hanggang paa. Ito na ang pinakamagandang solusyon sa ngayon, Papa, sagot ni Ara. Bumaling ang kanyang ama kay Miguel. At ikaw, iho, anong masasabi mo sa lahat ng ito? Lahat sila ay napatingin kay Miguel. Inaasahan ni Ara na mautal ito o matakot. Ngunit huminga lang ito ng malalim at sumagot sa isang magalang at matatag na boses. Sir, naiintindihan ko po ang pag-aalala ninyo. Ang tanging maipapangako ko po ay hindi ko pababayaan si Ma'am Ara. Aalagaan ko po siya at poprotektahan ang kanyang pangalan sa abot ng aking makakaya. Nagulat si Ara. Nagulat din ang kanyang mga magulang. Ang mga salita ay simple, pero ang paraan ng pagkakasabi ay puno ng kumpiyansa at sinseridad. Tila hindi ito isang hardinero na nakikipag-usap sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, kundi isang lalaking kapantay nito. Nang matapos ang almusal, hinila ni Sofia si Ara papunta sa isang sulok ng hardin. Ara, may napansin ako, pabulong na sabi ni Sofia, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha.
Kanina, habang nag-aalmusal, tiningnan ko ang mga kamay niya. Anong meron sa mga kamay niya? Naguguluhang tanong ni Ara. Masyadong malinis, Ara. Masyadong mak. Lumipas ang mga araw na parang isang panaginip na hindi magising-gising si Ara. Ang kanyang ki-asawa ay isang anino sa loob ng malaking mansyon. Sa umaga, nakikita niya itong nag-aalaga ng mga halaman sa hardin. Sa gabi, nagkukulong ito sa guest room. Nagkakasabay sila sa hapagkainan, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sa anumang usapan. Pero sa kabila ng lahat, unti-unti, napapansin ni Ara ang mga maliliit na bagay. Isang gabi, umuwi siyang pagod na pagod mula sa isang maghapong pakikipagpulong sa mga board members ng kanilang kumpanya. Ang Valeriano Group ay nasa bingit ng pagkakalugi, at ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Pagod na pagod siyang pumasok sa dining hall. Inaasahang isang malamig na pagkain ang naghihintay sa kanya. Ngunit nagulat siya. Nakahain sa mesa ang isang simpleng hapunan, mainit na sinigang na hipon at isang plato ng bagong saing na kanin. At nandoon si Miguel, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na naghihintay. Narinig ko mula kay Manang Lita na paborito mo daw ito kapag pagod ka, sabi ni Miguel, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nagpaturo ako sa kanya kung paano lutuin. Napatingin si Ara sa pagkain at pagkatapos ay kay Miguel. Isang simpleng gesture. Pero para sa isang tulad niya, nasanay sa mga grandiosong regalo, ngunit hungkag na intensyon, ang simpleng gesture na ito ay may kakaibang bigat. Umupo siya at nagsimulang kumain. Walang nagsasalita, pero sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Mayroon itong bahid ng pag-aalaga. Ang pag-aalaga na iyon ay muli niyang naramdaman sa isang charity event na kailangan nilang daluhan bilang mag-asawa. Ito ang kanilang unang paglabas sa publiko. Habang nakakapit siya sa braso ni Miguel, ramdam ni Ara ang mga mapanuring tingin at bulungan ng mga tao. Tingnan mo si Ara, ang bilis namang makahanap ng kapalit, narinig niyang bulong ng isa sa kanyang mga tiyahin sa malayo. At sino yan? Mukhang hindi naman taga rito. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang purse, ang kanyang panga ay nagtiim. Inihanda niya ang sarili para sa isang mataray na sagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Miguel na marahang pumisil sa kanyang siko. Lumapit si Miguel sa grupo ng kanyang mga kamag-anak, kasama si Ara. Ngumiti ito, isang ngiti na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang ngiti na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Magandang gabi po, tita, bati niya sa tiyahin ni Ara. Ako po si Miguel, ang asawa ni Ara. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Sana po ay masanay na kayong makita ako sa tabi niya, dahil wala na po akong planong umalis pa. Ang boses niya ay magalang ngunit may diin. Lahat ng nasa grupo ay natahimik. Ang kanyang tiyahin ay tila napahiya at pilit nang ngumiti. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang maging protektado. Kinabukasan, hindi niya mapigilang hanapin ito. Nakita niya si Miguel sa hardin, malapit sa rose garden. May isang partikular na rosas doon, isang uri ng hybrid na bigay pa ni Marco sa kanya, na nagsisimula ng mamatay. Nanghihina na siya, malungkot na sabi ni Ara, nakatingin sa bulaklak. Lumapit si Miguel at tiningnan ito. Hindi pa naman huli ang lahat, sabi niya. Kumuha siya ng maliit na pala at nagsimulang hukayin ang lupa sa paligid nito. Minsan, ang kailangan lang ng isang halaman ay bagong lupa. Isang bagong simula. At higit sa lahat pasensya at pagtitiwala na kaya pa niyang mamulaklak muli. Habang nagsasalita siya, hindi sa halaman siya nakatingin kundi kay Ara. Tila ba hindi lang rosas ang tinutukoy niya? Itinuro niya kay Ara kung paano dahan-dahang alisin ang mga tuyong dahon at kung paano diligan ito ng tama. Sa isang pagkakataon, habang inaabot niya ang isang gamit, ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Ara. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Kilig! Ang salitang iyon ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang salita na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman kasama si Marco. Napayuko si Ara, nagulat sa sarili niyang reaksyon. Nagugustuhan na ba niya ang sarili niyang hardinero? Ang kanyang peking asawa?
Ang ideya ay parehong nakakatakot at nakakakilig. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga ganitong sandali. Ang pag-uusap nila ay hindi pa rin madalas, pero ang kanilang mga tingin ay nagsimula ng magsalita. Nakikita ni Ara ang pag-aalala sa mga mata ni Miguel tuwing umuwi siyang problemado. Nakikita naman ni Miguel ang unti-unting paglambot ng matigas na pader na nakapalibot sa puso ni Ara. Isang gabi, sa sobrang pagod sa mga problema sa kumpanya, nakatulugan ni Ara ang panonood ng DE sa sala. Nagising ang kanyang diwa sa isang kumot na marahang ipinapatong sa kanya. Idinilat niya ng bahagya ang kanyang mga mata, sapat lang para makita si Miguel na nakatayo sa harap niya. Nakatulog na pala siya sa sofa. Akala ni Miguel ay tulog pa rin siya. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang paghaplos ay napakagaan, puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara mula sa kanya. Pagsisisi, panghihinayang, o baka pagmamahal. Pagkatapos ay tumalikod ito at may kinausap sa cellphone sa mahinang boses. Ang boses niya ay iba, hindi na malambing at mahina, kundi matigas at puno ng otoridad. Nagulat si Ara. Nakinig siya ng mabuti kahit na inaantok pa. No, postpone the acquisition. Sandoval is getting desperate. We wait. Acquisition. Sandoval. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Anong acquisition? Bakit niya binanggit ang pangalan ni Marco? Ang lalaking nag-aalaga ng kanyang mga rosas ay may alam sa mga corporate takeovers. Agad siyang nagkunwaring natutulog pa rin, pero ang kanyang puso ay kumakarera. Naramdaman niyang umalis na si Miguel. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ito. Tanging ang kumot na ipinatong nito sa kanya ang naiwan. Isang simbolo ng pag-aalaga. Ngunit ang mga salitang narinig niya isang simbolo ng isang malaking sikreto. Ang unti-unting pagtitiwala na nabubuo sa kanyang puso ay biglang nabalot ng isang mas malaking pagdududa. Gabi na, ngunit gising pa rin ang diwa ni Miguel de la Cruz. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo sa labas ng kwarto ni Arabella, nakasilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Sa loob, nakikita niya itong natutulog ng mahimbing, ang mukha ay payapa sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa bintana. Sa mga sandaling ganito, nalilimutan niya kung sino siya. Hindi siya si Miguel Reyes de la Cruz, ang kinatatakutang ihi ng Reyes Group. Hindi siya ang bilyonaryong nagpapanggap na hardinero para sa isang calculated na business move. Dito, sa katahimikan ng gabi, siya lang si Miguel, ang lalaking nag-aalala para sa babaeng natutulog sa kabilang kwarto. Napabuntong hininga siya. Ang plano niya ay simple lang, magpanggap na hardinero sa Hacienda Valeriano para mapag-aralan ang kahinaan ni Marco Sandoval, ang kanyang pinakamalaking karibal na malapit nang mapangasawa ang tagapagmana ng Valeriano. Isang hostile takeover. Isang laro sa negosyo. Malamig. Walang personalan. Pero lahat ay nagbago noong araw ng kasal. Nang makita niya si Ara na nakaluhod sa hardin, wasak ang puso, durog ang pride, ngunit may tapang pa ring bumabangon, may nagbago sa loob niya. Ang pagsang-ayon niyang pakasalan ito ay hindi bahagi ng plano. Iyon ay isang desisyon na galing sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon pa pala siya, ang kanyang puso. Ang bawat araw na kasama niya si Ara ay isang pagsubok. Ang pag-aalaga niya dito, ang pagluluto ng sinigang, ang pagprotekta sa kanya mula sa mga mapanghusgang kamag-anak, lahat ay totoo. At iyon ang kinatatakutan niya. Dahil habang mas napapalapit siya dito, mas lumalayo siya sa kanyang orihinal na misyon. At alam niyang malapit nang sumabog ang lahat. Ang mga salitang narinig ni Ara kagabi, acquisition, Sandoval, ay isang pagkakamali. Isang senyales na hindi niya kayang paghiwalayin ang dalawang mundong kanyang ginagalawan. Miguel. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Si Ara, nakatayo na sa may pinto, nakasuot ng isang sutlang roba. Gising na pala ito. May problema ba? Tanong nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Ang pagdududa na alam ni Miguel na siya mismo ang nagtanim. Wala. Hindi lang ako makatulog, sagot niya. Kailangan na nating maghanda. Huwag mong kalimutan, may charity event tayo mamayang gabi. Tumango lang si Ara, ngunit nanatili ang pagdududa sa kanyang mga mata bago isara ang pinto.
Ang charity auction ay ginanap sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Ang lugar ay kumikinang sa mga chandelier at alahas ng mga mayayaman. Para kay Miguel, ito ay isa lang karaniwang gabi. Ngunit para kay Miguel ang hardinero, ito ay isang dayuhang mundo. Hawak niya ang braso ni Ara, na napakaganda sa kanyang emerald green na gown. Ramdam niya ang tensyon sa bawat galaw nito. Ito ang kanilang teritoryo, ngunit ngayon, sila ang pinagtitinginan, ang sentro ng mga bulungan. At tulad ng isang pating na nakaamoy ng dugo sa tubig, dumating ang panganib na kanilang inaasahan. Ara, July love. You look stunning. Ang boses na iyon. Ang pamilyar na boses na nagdulot ng labis na sakit kay Ara. Si Marco Sandoval, nakangiti na parang walang nangyari, papalapit sa kanila. Agad na nanigas ang katawan ni Ara. Naramdaman ni Miguel ang panginginig ng kamay nito. Hinigpitan niya ang pagkakahawak dito, isang tahimik na mensahe, nandito ako. Marco, malamig na tugon ni Ara. Hindi siya pinansin ni Marco. Sa halip, ang mga mata nito ay bumaling kay Miguel, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na maihalong pang-aalipusta. At sino naman itong kasama mo? Ang bago mo bang alalay? Naramdaman ni Miguel ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. Miguel de la Cruz, sagot niya, inilahad ang kanyang kamay. Asawa niya. Tinawanan lang ni Marco ang inilahad niyang kamay. Asawa? Ara, Ara, Ara. Mula sa isang Sandoval, napunta ka sa isang hardinero. Kawawa ka naman. Umalis ka na, Marco, mariing sabi ni Ara, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi pa ako tapos, sabi ni Marco, ang kanyang ngiti ay lalong lumawak. Magsisimula na ang auction. Tingnan natin kung itong asawa mo ay may maibibigay sa'yo maliban sa mga bulaklak na nalalanta. Tumalikod si Marco at bumalik sa kanyang mesa, iniwan silang dalawa na may mabigat na tensyon sa hangin. Hayaan mo na siya, Miguel, sabi ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Huwag mong pansinin. Pero huli na. Nasaktan ni Marco si Ara. At para kay Miguel, iyon ay isang kasalanan na hindi niya palalampasin. Nagsimula ang auction. Mga painting, mga alahas, mga mamahaling bakasyon. At pagkatapos, inanunsyo ng auctioneer ang main item ng gabi, isang kwintas na may malaking asul na sapiro, na tinatawag na The Heart of the Sea. We will start the bidding at 5 million pesos. Biglang itinaas ni Marco ang kanyang kamay. 10 million, sigaw niya, nakatingin ng diretsyo kay Ara, na para bang sinasabing, ito ang kaya kong ibigay sa'yo. May ilan pang tumawad, ngunit laging tinataasan ni Marco. Halatang gusto niyang makuha ang kwintas para lalong ipahiya si Ara. 25 million, going once going twice. Huwag, pakiusap ni Ara kay Miguel, alam na may binabalak ito. Hindi kailangan. Ngunit hindi nakinig si Miguel. Hindi na ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa pagpapakita kay Ara na karapat-dapat siya sa lahat, at hindi siya hahayaan ni Miguel na maliitin ng kahit sino. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng kamay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone, idinyal ang isang numero at itinapat sa kanyang bibig. 50 million, sabi niya ng mahina ngunit malinaw sa telepono. Sa kabilang linya, ang kanyang assistant na si David ay agad na kumilos. Pagkalipas ng ilang segundo, isang lalaki ang lumapit sa auctioneer at may ibinulong. Napatigil ang auctioneer, gulat na napatingin sa audience. Ladies and gentlemen, we have the new bid from a phone bidder for 50 million pesos. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong ballroom. Lahat ay naghahanap kung sino ang misteryosong bidder. Si Marco ay natigilan, ang kanyang mukha ay namutla. Tiningnan niya si Ara, pagkatapos ay si Miguel, na ibinaba na ang kanyang telepono at kalmadong nakatayo. 50 million, going once going twice. Sold. To the gentleman on the phone. Tumayo si Miguel. Kunin mo ang kwintas para sa asawa ko, utos niya sa telepono, bago ito isara. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mukha ni Ara ay puno ng pagkabigla at pagkalito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paanong? Ngunit hindi ang reaksyon ni Ara ang pinakanakagulat, kundi ang reaksyon ni Marco.
Nakatitig si Marco kay Miguel, hindi bilang isang hardinero, kundi bilang isang multo mula sa nakaraan. Ang pagiging kalmado. Ang walang takot na otoridad. Ang biglaang paglabas ng 50 milyon. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang mga bali-balita tungkol sa mailap na esihi ng pinakamalaki niyang karibal. Napaatras si Marco, ang kanyang mukha ay nabalot ng takot at hindi makapaniwalang pagkilala. Pabulong niyang sinabi sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi maaari. Reyes. Miguel Reyes de la Cruz. Ang anibersaryo ng Valeriano Group of Companies ay dapat sanang isang gabi ng pag-asa. Isang gabi para ipakita sa buong mundo ng negosyo na sila ay nakatayo pa rin, matatag at handang lumaban. At sa tabi ni Ara, habang sinasalubong nila ang mga bisita, ay si Miguel. Hindi na siya mukhang hardinero. Suot ang isang mamahaling tuksedo na pinili ni Ara, ang kanyang tindig ay nagbago. Mayroon siyang natural na aura ng kapangyarihan na hindi maitatago ng kahit anong damit. At sa lig ni Ara, nakasabit ang "In the Heart of the Sea", ang kwintas na napanalunan ni Miguel sa auction. Malamig ang sapiro sa kanyang balat, isang paalala ng misteryong bumabalot sa lalaking katabi niya. Sino ka ba talaga? Ang tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Pagkatapos ng gabi ng auction, sinubukan niyang kausapin si Miguel, pero laging may dahilan itong umiwas. Ngayon, habang hawak niya ang braso nito, isang bahagi niya ang natatakot, ngunit may isang mas malaking bahagi na nakakaramdam ng pagmamalaki. Ang mga bulungan ng mga tao ay naroon pa rin, pero ngayon may halong paghanga at pagtataka. Isang karangalan na makita ang Valeriano Group na ipinagdiriwang ang kanilang ika-50 taon, sabi ng isang matandang business tycoon, nakatingin kay Miguel. At mukhang nakahanap ka ng isang matibay na katuwang, Ara. Umiti si Ara, isang totoong ngiti. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang baka tama ang lahat. Na baka ang kabaliwan niya noong araw ng kasal ay isang biyaya pala. Ngunit ang mga pangarap ay sadyang mabilis maglaho. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita ni Ara ang pagdating ng dalawang taong hindi niya inaasahan. Si Marco Sandoval na may isang ngiting mapang-asar sa kanyang mga labi. At ang babaeng kasama nito napakaganda, elegante, at puno ng pagmamataas ang bawat hakbang. Naramdaman ni Ara ang pagbabago sa katabi niya. Ang kamay ni Miguel sa kanyang likod ay bahagyang nanigas. Sino siya? Tanong ni Ara sa mahinang boses. Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lang ito sa babaeng papalapit. Lumapit ang babae sa kanila, nilampasan si Ara na parang hangin lang, at huminto sa harap ni Miguel. Ang kanyang mga pulang labi ay bumuka sa isang pamilyar na ngiti. Miko, sabi niya sa isang malambing ngunit may-ari na tono, hindi ka man lang nagsabi sa akin na uuwi ka na pala ng Pilipinas. At nagpakasal ka pa. Ang pangalang Miko ay parang isang susi na nagbukas ng isang pinto sa nakaraan ni Miguel, isang pinto na hindi alam ni Ara na umiiral. Napatingin siya kay Miguel, naghihintay ng paliwanag. Ngunit ang kanyang mukha ay naging isang blankong pader, walang emosyon. Katrina, malamig na tugon ni Miguel. Anong ginagawa mo dito? Invited ako, syempre, sagot ni Katrina Imperial, ang kanyang mga mata ay puno ng panunukso. Pagkatapos ay bumaling siya kay Ara, sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may bahid ng pangmamaliit. So, ito pala si Arabella Valeriano. Ang babaeng pinalit mo sa akin. Isang karangalan. Ang bawat salita ay isang patalim. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Siya ang host ng gabing ito, ngunit sa isang iglap, siya ang naging tagalabas sa sarili niyang party. Si Marco, na nakatayo sa likod ni Katrina, ay tila isang ahas na naghihintay ng tamang sandali para tumuklaw. Huwag kang mag-alala, Katrina. Hindi lang ikaw ang nagulat. Lahat kami ay nagulat sa biglaang pag-angat sa buhay ng hardinero. Hardinero! Tumawa si Katrina, isang tawang mapang-asar na umalinggaw-ngao sa paligid nila. Ang mga tao ay nagsimula ng maglapitan, naaakit sa nabubuong eksena. Oh, Michael, you're always so fond of your little games. Hindi niyo ba alam, tanong niya sa lahat, ang kanyang boses ay lumakas, sapat na para marinig ng karamihan. Ang hardinero na ito di. Katrina, itigil mo na yan, mariing sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay may babala. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Katrina. Tila lalo pa itong nasiyahan sa reaksyon ni Miguel.
Hayaan mo na siya, Miko. It's time for everyone to know the truth, sabi ni Marco, na ngayon ay tumabi na kay Katrina. Isang perpektong alyansa ng paghihiganti. Kinuha ni Katrina ang isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter, itinaas ito na parang isang toast. Gusto kong batiin si Arabella Valeriano, sigaw niya, nakukuha ang atensyon ng lahat sa ballroom. Congratulations, Ara. Hindi mo lang napangasawa ang isang hardinero. Pinakasalan mo ang pinakamayaman at mailap na bachelor sa buong Asya. Ang nag-iisang sisi ng Reyes Group of Companies. Miguel Reyes de la Cruz. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng musika mula sa mga speaker. Pagkatapos ang pagsabog. Ano? Siya si Miguel Reyes? Impossible. Naramdaman ni Ara na parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong sa kanyang tainga. Tumingin siya kay Miguel, naghahanap ng pagtanggi ng kahit anong senyales na kasinungalingan ang lahat ng ito. Ngunit wala. Nakatingin lang ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na ngayon lang niya naintindihan, pagsisisi. Para mas maniwala kayo, patuloy ni Katrina, at may sinenyasan siya sa tech booth. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking screen sa likod ng stage, na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng Valeriano Group, ay biglang nagliwanag. At doon, lumabas ang mga larawan. Isang larawan ni Miguel na nasa pabalat ng isang international business magazine. Isang larawan niya na nakikipagkamay sa mga presidente ng iba't ibang bansa. Isang video clip niya na nagsasalita sa isang malaking komperensya sa New York, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ang bawat larawan, ang bawat video, ay isang sampal sa mukha ni Ara. Isang katotohanan na sumisira sa lahat ng pinaniwalaan niya. Ang lalaking nagluto para sa kanya. Ang lalaking nagprotekta sa kanya. Ang lalaking unti-unti niyang minamahal ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya hardinero. Isa siyang bilyonaryo. Isang makapangyarihang tao. At siya, si Arabella, ay naging isang tanga sa harap ng lahat. Isang desperadang babae na pumulot ng isang hardinero para pakasalan, hindi alam na siya pala ang pinaglalaruan. Ang buong relasyon nila, ang mga sandali ng tikilig, ang pag-aalaga lahat ba ay isang laro lang para sa kanya? Ara, let me explain, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang braso. Pero ang paghawak niya, na dati ay nagbibigay ng kapanatagan, ngayon ay parang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Itinulak niya ito palayo. Don't touch me, sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang pride na pinilit niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Ang kahihiyan ay 100 beses na mas masakit kaysa noong iniwan siya ni Marco sa altar. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mukha ng mga tao, puno ng awa, pagkagulat at panghuhusga. Nakita niya ang mapagwaging ngiti ni Katrina. Nakita niya ang pagkasuklam sa mukha ni Marco. At nakita niya si Miguel ang estranghero. Ang pinakamalaking estranghero sa lahat. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan, hinubad niya ang kwintas na The Heart of the Sea sa kanyang lig. Ang malamig na sapiro ay tila isang yelo na sumasakal sa kanya. Pagkatapos, hinugot niya ang simpleng wedding ring sa kanyang daliri. Lumapit siya kay Miguel na nakatayo pa ring parang isang estatwa. Inilagay niya ang kwintas at ang singsing sa palad nito. Salamat sa laro, sabi niya, ang bawat salita ay lasang-lason. Sana nasiyahan ka. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, hindi na lumingon pa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Rinig niya ang pagtawag ni Miguel sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Lumabas siya ng ballroom, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kasinungalingan, palayo sa lalaking sumira sa kanya sa paraang hindi niya kailanman inakala na posible. Si Miguel ay naiwang nakatayo sa gitna ng ballroom, hawak ang kwintas at ang singsing. Ang mga simbolo ng isang pag-ibig na akala niya ay nagsisimula ng maging totoo. Pinanood niya ang paglaho ni Ara sa pinto. Sa gabing iyon, nakuha niya ang lahat ng gusto niya sa negosyo, si Sandoval ay tapos na. Ngunit sa pagkawala ni Ara, naramdaman niyang nawala rin ang lahat ng tunay na maihalaga. Ang katahimikan sa loob ng ballroom pagkaalis ni Ara ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigawan.
Naiwan si Miguel na nakatayo, ang mga ilaw ng entablado ay tila isang spotlight na nakatutok sa kanyang pagkatalo. Sa kanyang palad, ang bigat ng singsing at kwintas ay parang bigat ng buong mundo. Ang tagumpay ay mailasang abo. Wasak na si Marco Sandoval. Ang kanyang kumpanya ay babagsak sa mga susunod na araw. Nanalo si Miguel Reyes de la Cruz sa laro ng negosyo. Ngunit sa anong halaga? Tiningnan niya ang pinto kung saan huling dumaan si Ara. Sa isang iglap, lahat ng kanyang mga plano, lahat ng kanyang mga kalkulasyon ay nawalan ng saysay. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling maramdaman ang isang bagay na totoo ay umalis, dala ang paniniwalang siya ang pinakamasamang kasinungalingan sa lahat. Hindi. Hindi niya ito hahayaan. May isang bagong determinasyon na nabuo sa kanyang dibdib. Isang determinasyon na mas malakas pa kaysa sa pagnanais niyang pabagsakin ang isang karibal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinyal ang numero ng kanyang kanang kamay na si David. Sir, sagot sa kabilang linya. Cancel everything, mariing utos ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bakal. The hostile takeover of Sandoval Corporation is off, forget about it, we have new priority. Pero sir, ito na ang pagkakataon natin. I said cancel it, putol ni Miguel. Magpatawag ka ng press conference. Bukas. Shamjat sharp. I want every major news outlet there. Walang itatago. Anong sasabihin natin, sir? Nag-aalangang tanong ni David. Huminga ng malalim si Miguel. The truth. All of it, T. Kinabukasan, ang press conference room ay puno ng mga reporter. Ang hangin ay mabigat sa pag-aabang. Si Miguel Reyes de la Cruz, ang bilyonaryong halos walang nakakakilala sa mukha, ay haharap sa kanila. Walang takot na umakyat si Miguel sa entablado. Umupo siya sa harap ng isang lamesang puno ng mga mikropono. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa isang kamera sa gitna, na para bang may iisang tao lang siyang kinakausap. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umalingaw sa buong silid. Ako si Miguel Reyes de la Cruz. Isang saglit na katahimikan pagkatapos ay bulungan. Kinumpirma na niya. Pinatawag ko kayo dito hindi para pag-usapan ang aking negosyo, patuloy niya. Nandito ako para ituwid ang isang malaking pagkakamali. Ang pagkakamali ko. Totoo po ba, G. Reyes, na nagpanggap kayong hardinero sa mansyon ng mga Valeriano? Tanong ng isang reporter. Diretsong sagot ni Miguel, walang pag-aalinlangan. Nagpanggap ako. Nagsinungaling ako. Ang orihinal kong plano ay purong negosyo, para mag-imbestiga sa mga gawain ni Marco Sandoval. Ngunit hindi iyon ang mahalaga ngayon. Dahil sa laro kong iyon, may isang inosenteng tao akong nasaktan. Tumingin siyang muli sa kamera sa gitna. Ang plano ko ay nagbago noong araw na makita ko si Arabella Valeriano. Nakita ko ang isang babaeng iniwan at pinagtaksilan, ngunit sa halip na magpatalo, bumangon siya ng may tapang na hindi ko pa nakikita kanino man. Pumayag akong pakasalan siya, hindi na bilang bahagi ng plano, kundi dahil sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan sa mundo ko. Ang mga sumunod na linggo ang pag-aalaga ko sa kanya, ang bawat sandaling kasama ko siya, lahat ng iyon ay totoo. Ang kasinungalingan ay ang pagkatao ko, pero ang naramdaman ko para sa kanya ay hindi. Kung ganoon, bakit po kayo iniwan ni M.F. Valeriano? Sigaw ng isa pang reporter. Dahil sinira ko ang tiwala niya, malungkot na pag-amin ni Miguel. At dahil nalaman niya ang katotohanan sa maling paraan, mula sa mga taong gusto siyang saktan. Sino po ang tinutukoy ninyo? Ito na ang sandali. Sinenyasan ni Miguel si David. Sa malaking screen sa likod niya, lumabas ang mga dokumento. Ang dahilan kung bakit iniwan si Ara ni Marco Sandoval sa altar, ay hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, paliwanag ni Miguel. Ang kanyang boses ay nagiging matigas. Iniwan niya si Ara dahil natuklasan niyang lubog na sa utang ang kanyang kumpanya. Ang kasal ay isa lang sanang business deal para iligtas ang kanyang sarili. Ito ang mga papeles na magpapatunay na pineke niya ang kanyang financial reports para makumbinsi ang pamilya Valeriano. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa mga reporter. Mga dokumento ng utang. Mga ebidensya ng pandaraya. Lahat ay nakalatag para makita ng buong mundo.
Hindi niya iniwan si Ara dahil sa akin, diin ni Miguel. Iniwan niya si Ara dahil duwag siya. At nang malaman niyang alam ko ang katotohanan, nakipagsabuatan siya kay MS Katrina Imperial para sirain kaming dalawa. Para pagtakpan ang sarili niyang kasalanan. Pagkatapos niyang ilatag ang lahat ng ebidensya, muling bumalik ang katahimikan. Tumingin si Miguel sa huling pagkakataon sa kamera. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang kundi ng isang lalaking nagsusumamo. Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong na ngunit puno ng damdamin. Kung napapanood mo to, alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Walang sapat na salita para itama yon. Pero sana maniwala ka sa isang bagay. Totoo ang lahat ng pinagsamahan natin. Patawarin mo ako. Sa isang maliit na beach house sa La Union, malayo sa gulo ng Maynila, nakaupo si Ara sa isang upuang yantok, nakatingin sa dagat. Si Sofia ay nasa tabi niya, tahimik na nagbibigay ng suporta. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Sofia, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay pagod. Ang buong buhay ko ay isang malaking kasinungalingan. Panoorin mo to, Ara, sabi ni Sofia, itinutok ang laptop sa harap niya. Naka-livestream dito ang press conference ni Miguel. Ayoko, mabilis na tanggi ni Ara. Ayoko nang makita ang mukha niya. Kahit ngayon lang. Pakinggan mo lang, pakiusap ni Sofia. Sa huli, pumayag si Ara. Nakinig siya habang inaamin ni Miguel ang lahat. Napanood niya habang inilalabas nito ang mga ebidensya laban kay Marco. Narinig niya ang bawat salita ng pagsisisi, ang bawat salita ng pagtatapat. At nang sabihin ni Miguel ang pangalan niya, nang humingi ito ng tawad habang nakatingin sa kamera, hindi na napigilan ni Ara ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pero iba ang mga luhang ito. Hindi na ito luha ng galit o kahihiyan. Ito ay luha ng pagkalito. Ang lahat ng pinaniwalaan niyang kasinungalingan ay may bahid pala ng katotohanan. At ang lahat ng akala niyang katotohanan ay binuo pala sa mas malaking kasinungalingan. Sino ang paniniwalaan niya? Ang sakit na nararamdaman niya o ang katotohanang inilatag ng lalaking sumira sa kanya? Napatitig siya sa screen, sa mukha ni Miguel na puno ng pagsisisi. Dapat ko ba siyang paniwalaan? Lumipas ang 2 araw pagkatapos ng press conference. Si Ara ay nanatili sa La Union, ngunit ang katahimikan ng dagat ay hindi na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang isip niya ay kasing gulo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang mga salita ni Miguel. Ang mga ebidensya laban kay Marco. Ang lahat ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Galit pa rin siya. Ang sakit ng pagkakatukla sa kasinungalingan ay sariwa pa rin. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol, isang maliit na binhi ng pag-unawa. Naintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon na lang kabilis pumayag si Miguel na pakasalan siya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa isang dahilan na mas komplikado. At ang pag-aalaga nito, ang proteksyon marahil, totoo nga ang mga iyon. Hindi ka pwedeng magtago dito habang buhay, Ara, sabi ni Sofia isang umaga habang nagkakape sila sa beranda. Kailangan mo siyang harapin. Para sa sarili mo. Para malaman mo kung ano talaga ang totoo at para magkaroon ka ng closure. Alam ni Ara na tama si Sofia. Ang pagtakbo ay hindi solusyon. Hindi na siya ang Arabella Valeriano na takot sa kahihiyan. Marami nang nangyari. Ang pride na dati niyang iniingatan ay nabasag na, at sa mga piraso nito, isang bagong Ara ang nabubuo, isang Ara na mas matatag at mas tapat sa sarili. Nagpasya siya. Uwi siya. Hindi siya sa mansyon bumalik. Nagpahatid siya sa Hacienda Valeriano. Sa lugar kung saan nagsimula at gumuho ang lahat. At doon, sa hardin, natagpuan niya si Miguel. Hindi na ito nakasuot ng damit hardinero, kundi isang simpleng polo shirt at slacks. Nakatayo ito sa harap ng rosas na minsan na nilang sinubukang buhayin, na ngayon may mga bagong usbong na dahon. Naramdaman nito ang kanyang pagdating. Dahan-dahan itong lumingon, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang isang pinaghalong pag-asa at takot. Walang nagsalita sa simula. Naglakad si Ara papalapit, bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Huminto siya ilang talampakan mula dito. Napanood ko, panimula ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado ngunit mabigat. Lahat. Ara, ay.
Hayaan mo muna akong magsalita, putol ni Ara. Huminga siya ng malalim. Galit ako, Miguel. Sobrang galit. Dahil pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan. Pinagmukha mo akong tanga. Sinira mo ang tiwala ko. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel. Tumango ito, tinatanggap ang bawat salita. Pero patuloy ni Ara, habang tumatagal, mas nagagalit ako sa sarili ko. Dahil ang pride ko ang nagbulag sa akin. Ang takot kong mapahiya ang nagtulak sa akin na gumawa ng isang desperadong desisyon. At ang kawalan ko ng tiwala sa sarili ko ang dahilan kung bakit hindi ko nakita kung sino ka talaga. Tumingin siya sa paligid ng hardin. Dito sa hardin na ito, ikaw lang ang nakakita sa akin noong wasak na wasak ako. Ikaw lang ang nag-alaga sa akin nang walang hinihinging kapalit. At ako ang nakita ko lang ay isang hardinero. Hindi ko nakita ang tao. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Ara. Patawarin mo ako, Miguel. Dahil hinusgahan kita base sa kung ano ang nakikita ko, at hindi sa kung ano ang ipinaramdam mo. Gulat. Iyon ang nakita ni Ara sa mukha ni Miguel. Hindi nito inaasahan na siya ang unang hihingi ng tawad. Lumapit ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Hindi, Ara. Ako ang dapat humingi ng tawad. Walang anumang dahilan ang makapagpapawalang sala sa pagsisinungaling ko. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ako, titingnan mo ako tulad ng pagtingin ng lahat ng tao, isang negosyo, isang numero. Pero sa takot kong iyon, ako pa ang mas nakasakit sa iyo. Patawarin mo ako, Ara. Patawarin mo ako sa hindi pagtitiwala sa iyo. Sa wakas, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala nang wala nang tagapagmana. Tanging dalawang tao lang na nasaktan at nakasakit, na parehong naghahanap ng kapatawaran. Pinapatawad na kita, Miguel, sabi ni Ara, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Pinapatawad din kita, Ara, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay basag. At sa gitna ng hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Ara. Hindi na ito isang halik na bahagi ng isang kontrata o isang laro. Ito ang kanilang unang totoong halik, isang halik na puno ng sakit, pagsisisi, pagpapatawad, at isang bagong simula. Isang halik na nagsasabing handa na silang bumuo ng isang bagay na totoo mula sa mga guho ng kanilang nakaraan. 3 taon ang lumipas. Ang hardin ng Hacienda Valeriano ay mas masigla kaysa dati. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Sa gitna nito, may maririnig na tawanan ng mga bata. Isang batang lalaki, nakamukhang kamukha ni Miguel, ang tumatakbo habang hinahabol ang isang paru-paro. Isang pares ng kambal na babae, na may mga mata ni Ara, ang masayang naglalaro sa damuhan. Si Ara, na nakasuot ng isang simpleng puting bestida, ay nakaupo sa isang duyan, masaya silang pinapanood. Wala na ang bakas ng isang problemadong Ang kanyang ngiti ay payapa at totoo. Lumapit si Miguel mula sa likod, may dalang dalawang baso ng malamig na juice. Inabutan niya si Ara at umupo sa tabi nito, inakbayan siya. Mukhang masaya sila, sabi ni Miguel, nakatingin sa kanilang mga anak. Masaya tayo, pagtatama ni Ara, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang Valeriano Group ay muling nakabangon, hindi na sa pamamagitan ng mga business deal, kundi sa pamamagitan ng matalinong pamumuno ni Ara at ng suporta ni Miguel. Ngunit ang kanilang tunay na tagumpay ay hindi ang mga numero sa bangko, kundi ang pamilyang kanilang binuo. Kinuha ni Miguel ang isang bagong pitas na pulang rosas mula sa isang maliit na florera sa tabi nila. Ang uri ng rosas na dati ay halos mamatay na. Inabot niya ito kay Ara. Nakita mo na, sabi niya sa mahinang boses, puno ng pagmamahal. Sinabi ko naman sayo. Kailangan lang ng pasensya at pagtitiwala at lahat ay kayang mamulaklak muli. Ngumiti si Ara, kinuha ang rosas at inamoy ito. Ang halimuyak nito ay simbolo ng kanilang pag-ibig, isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at pride, ngunit sa huli ay pinatibay ng pagpapatawad at ng halaga ng pagiging totoo. Tumingin sila sa kanilang mga anak, pagkatapos ay sa isa't isa, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Ito na ang kanilang tunay na simula. At ito, higit sa anumang kayamanan sa mundo, ang kanilang happily ever after. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel.
Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Bawat kabanata ay isang karangalan na isulat, dahil alam kong sa kabilang panig ay naroon kayo, nakikinig, nakikiramdam at nag-aabang. Habang isinusulat ko ang bawat tagpo, kasama ko kayo sa bawat pagtawa, pag-iyak at pag-asa. Naramdaman ko ang sakit ni Ara sa kanyang pagkakanulo, at naramdaman ko rin ang bigat ng pagsisisi sa puso ni Miguel. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat. Sana ay may naiwan sa inyong mga puso na isang mahalagang aral, na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-aaral na mahalin ang isang hindi perpektong tao sa perpektong paraan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, at sa pagkilala na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, ito ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng puso. Kung mayroon kayong ilang sandali, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba, ano ang pinakapaborito ninyong bahagi o ang pinakamahalagang aral na inyong napulot mula sa kwento ni Ara at Miguel. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan.